Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 22 to 28, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see Pisces. What's up with you? Mars. Motion. Maaring mas magiging active kayo ngayong week na to in accomplishing yung mga bagay na dapat nyong ayusin, tapusin, gawin. Medyo mabilis kayong kumilos ngayon. You also have the 6th house, sustainability. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong mga kailangang asikasuhin related sa inyong kalusugan, so, ito na yung time na aasikasuhin nyo na yan, finally. Yung mga responsibilities nyo, yung mga nasa schedule nyo na dapat nyo nang gawin, gagawin nyo na. Yes. And also, you will focus on your health, no? Good health. And organization. Organizing things. So, pwedeng yung iba sa inyo magdi-declutter, magtatanggal ng mga magtatapon or magdo-donate ng mga bagay na hindi nyo na ginagamit, no? Para matanggal na ang mga unnecessary things. You also have 1st house, which is about yourself. So, you will also focus on taking care of yourself. Practicing self-love, self-care, para na rin to sa kalusugan mo eh. Lalo na kung sa tingin mo ay meron kang kailangang improve sa sarili mo, which is ang magbe-benefit naman is yung health, kalusugan, 'di ba? Example, kung sa tingin mo medyo parang mabilis ka nang mapagod lately, no? Baka kulang ka na sa exercise. So, kailangan mo ng gumalaw-galaw para masana yung katawan mo sa exercise. Lalo na yung mga sedentary na lifestyle, na laging nakaupo, hindi masyado nagkakikilos, laging nasa aircon, ayan. So, give time para mabalance mo yung energies mo at maging malusog, malakas, masigla, 'di ba? So, let's see your overall energy for this week. Oops, okay. You have the King of Swords. Maaring meron kang mga pinag-aaralan ngayon. Some of you pwedeng may decision making na kailangan gawin at very careful kayo sa mga gagawin nyo. 6 of Swords. Some of you pwedeng may paglipat ng bahay, paglipat ng workplace. Some of you may travel rin. And yung iba sa inyo, you are moving on, moving forward, no? Sa isang situation na naging magulo or stressful. This can be a romantic relationship or a situation sa trabaho. Yung tipong kung medyo naging toxic na yung trabaho mo, na-realize mo na, teka, hindi na to maganda sa aking kalusugan. So, maghahanap ka ng ibang pagkakakitaan na less yung iyong stress. Let's see your challenge. You have the 2 of Wands. So, ayun na nga, challenge sa'yo, decision making, which path to take. Actually, alam mo naman kung ano yung pipiliin mo, no? With the Ace of Cups. You will choose ano yung mas malapit sa puso mo, ano yung passion mo, kung saan ka mas magiging masaya. It's not always about the money, no? Yung iba, pipiliin ko to kasi malaki sweldo. Pero naman, tipong hindi ka na patutulugin sa dami ng trabaho or wala ka ng peace of mind kasi sobrang stressful, ang toxic ng environment. 'Di ba? Aanuhin mo yung malaking sweldo kung lagi ka nasa ospital at stress na stress ka. Kesa naman sa medyo maliit na sweldo, no? Hindi ganun kalakihan, pero naman well-balanced yung iyong lifestyle.
maayos yung mga katrabaho mo, maganda yung sistema sa trabaho, 'di ba? So kung ako, yun ang pipiliin ko kaysa ma-stress. Oo. Mabibilis lang kayong tatanda niyan pag ganun. So, yeah, I think you're going to choose what you feel is best for you, kung ano yung magbibigay ng happiness sa inyo. So, for your opportunity, you have the Four of Swords. This is healing. So, yung iba sa inyo, Pisces, nagkakaroon kayo ng healing, financial healing. So, kung kayo ay nagkaroon ng problema sa pera in the past, unti-unti nakaka-recover na kayo. Kung may mga utang, ayan, unti-unti nababayaran nyo na. Or yung inyong income ngayon, no, nagsa-stabilize na. Pwede kasi naman nakaraan, medyo nag-aalangan yung kita. Yung iba sa inyo, pwedeng nagkasakit kayo in the past, kaya naapektuhan yung productivity ninyo sa trabaho. So, syempre pag ganun, bawas sa sweldo, 'di ba? Or yung inyong income. So, ngayon, you are recovering. And I see na mas nagpo-focus ka ngayon sa pag-iipon. Saving more money. Pwedeng may plans ka of starting your own business para makaalis ka na sa isang stressful na trabaho. Let's see your blessing. Oh, Queen of Wands. Wow, may freedom. So, I think, no, mas magiging successful ka kung ang gagawin mo ay yung iyong passion. What you are passionate about. Halimbawa, mahilig ka magluto. Yan. Ito yung tipo kahit hindi ka bayaran gagawin mo. Yun daw yung passion natin. Yung gagawin mo kahit hindi ka bayaran. Oo. So, ano ba yun? Ano ba yun sa inyo? Yun yung passion nyo. Ibig sabihin talaga, ganun nyo kagusto yung bagay na yun. Para gawin, no? And sabi nga kung mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka sa trabaho, career mo, money will just come after, no? Hindi mo kailangang i-chase yung pera. So for some of you, magkakaroon kayo ng freedom, no? Kalayaan na magawa yung mga gusto nyo sa career ninyo. Some of you, pwede ring merong travel opportunities, no? May blessing of travel. You will be spending time with your family, going out with nature, pwedeng sa beach or sa isang resort or sa isang farm na kung saan i-enjoy nyo ang araw. Oo. Kahit na mainit ngayon, no? Pero mas maraming activities na pwede kasing magawa kapag summer. So, let's see your money, career, finances. You have the Two of Cups. You have the Lovers. Oh, so yung iba sa inyo, maaring merong business partnership. Yung iba, ang inyong ka-business ay inyong romantic partner or a loved one. Oo, pwedeng mahal sa buhay na, let's say, sa kapamilya mo, ganyan. Meron kang papasukin na commitment. You might also be collaborating with someone, working with someone na meron kayong parehong vision, no, goal. Sa relationship, you have the Eight of Wands and the Nine of Cups. So, some of you, no, pagdating sa relationship, maganda yung yung estado ng relasyon ninyo kasi constant yung inyong communication. Ito yung tipong hindi mo na kailangang i-message para tanungin kung nasan siya. Dahil siya mismo nag-a-update. Alam mo yon? Ganon klase na sensitive kayo sa needs ng bawat isa. With the Nine of Cups, I see fulfillment in your relationship. Some of you, masaya na kayo sa karelasyon nyo. Yung iba naman, kahit na single, masaya kayo. Oo. And I think, hindi porket single, wala kayong nakakausap or ka-chat. Meron, no? Siyempre, nasa sa inyo na lang talaga kung ready na kayo for a commitment. Wow! Oh, abundance, dollars. Being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Yes, so ito yung nasabi ko sa inyo na
opportunity ninyo na mag-save ng money. Kasi kung kaya nyong i-handle yung finances nyo ng mas maayos, di mas marami pang darating. Kasi responsable kayo sa pag-handle ng inyong kaperahan. Kesa gastos dito, gastos doon. Priorities. The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want. Yes. So, depende yan sa gusto mong ma-achieve sa buhay, yung priority mo. Kung, example, gusto mo makaipon, pero ang nagiging priority mo ay spending, no? Pag siya shopping, kaliwat kanan. So, hindi sila in alignment sa goal mo na makapag-ipon. Pero kung i-align mo yan, definitely, you will see great results. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!